Ayan mga agaw, andito na po ako sa Skylab. Skylab sa puno ng niyog. Yan. Ito po ay unti-unti ko pong pinapayuko itong bungol na to. Bali, ito ay pangalawang bungol. Tsaka yung pinakamatandang bungol ay malaki na, ganyan na kalaki. Kaya hindi ko na po yun kakaritin o payuyukuin dahil malapit na po yung bumiyak at magiging bunga na po. So ito na lamang po pangalawa at saka itong pangatlo na dito sa kabila. Ayan. So bali meron pa po itong, sa estimate ko po nasa 10 araw pa po ito bago tuluyan pong yumuko ng ganun. Naka 90 degrees. Ayan. So unti-unti lang po itong adjustan yung tali ito para ito po ay yumuko. So hindi po dapat biglain para hindi po mabali itong bungol niya o itong pinaka-stem niya o pinakatangkay. Yan, so ganun lang po. Huwag masyadong biglain para hindi mabiyak at hindi mabali ito. Yan. So ayan, so dito ay malinis na. Kung makita nyo po ay nabiyak ko na itong ginit dito. So dahan-dahanin lamang para hindi po mabali. So, ganyan na po, saka bukas na naman po sa susunod na araw at hanggang sa gano'n na yung level niya at lalaki pa po ito. Iyan. So, ito yung pangatlong bungol. Ito yung una, malaki na, so hindi na yan pwede. Tsaka yung pangalawa, at saka ito yung pangatlo. At adjust na naman. Bali, dahan-dahanin lang po ang pagpapayuko nito para hindi po mabali. Ayan. So, ang ginamit ko pala dito ay plastic straw. Yung pinangtali ko. Ayan. So, ito yung pangatlo. So, medyo maliit pa. At pagkatapos nito, pangatlo, ang susunod na naman ay ito. Dito yan lalabas. Itong dahon na to, usangan na to. At pagkatapos nito ay ito. Yan, yung itinuro ko. Ito. Hindi ito. Dahil ito yung pinakahuli, pinakabata. Yan. So, bawat sabihing hibla or sanga or dahon ay meron po yung sisibol na isang bungol. So, yung mga ginit ay hindi ko po ito aalisin dito dahil ito po yung gagamitin kong pangtakip kapag nagsimula na po kong mangarit. Yan. Andito po ako sa Skylab ngayon. Medyo delikado pero okay lang. Kasi pag nagsisimula na po kong mangarit ito ay malilibre na po yung suka namin. So galing po doon sa tuba nito. So nasubukan ko na po itong mga puno na to ay tutuba rin po. Hindi man masyadong malakas, di katulad ng mga variety ng niyog na intended for tuba. Ito ay dwarf at meron naman pong tuba kahit papano. Ayan mga agaw. Saka bababa na naman ako at lilipat doon sa pangalawang puno. Bali, dalawang puno po yung kinakarit ko dito or inihanda ko para pagkakaritan. Yan. Baba na ako mga agaw. Ito po yung pangalawang puno mga agaw. So kung makikita nyo po ay hindi pa masyadong mataas. At yan. Meron na pong nakayuko dyan na bungol. At yan, hindi ko na po yan tinalian. Hihintayin ko na lamang po siya na magiging hinog na po yung bungol na yan. Yan po yung una nating makakaritan dito. Yan, so yung sa kabila, ayan, meron po. So itong tali na to, yun po yung pangatlong bungol.
At kung makita nyo yung malaki ay hindi na po yan pwede. Malapit na yung bibiyak. So dalawa lang po dito. At saka meron din po yung susunod. Wala po yung humpay. Tuloy-tuloy po yung pagkakaroon niya ng bungol. So mag-adjust. So dito ko lang po yung tinali. Ayan. Ito. So kung makita nyo po ay lumuwag na. So araw-araw ko po ito bawat hapon nag-a-adjust ng tali. Ayan. So hindi na po ako aakyat dyan dahil nasa baba lang, mababa lang po yung tali. Pag magsimula na po itong magtuba agaw, mag-harvest, ay parang nawawala po yung pagod dahil araw-araw na po itong magpo-produce ng tuba at araw-araw doon po kaming magkakaroon ng tuba na gagawin naming suka. Ayan.